Lubos ko namang nauunawaan na ang mga tao talaga ay mayroong kanya-kanyang karapatan at pantay-pantay na kalayaan. Sabihin at gawin ang kanilang nais, depende sa sitwasyong kanilang kinabibilangan. Subalit ang hindi ko pa rin maintindihan ay sa kabila ng pagkakapantay-pantay na ito, bakit iba-iba pa rin ang pagturing ng mga tao sa kanilang kapwa? Ang karamihan sa atin ay tila ba bumabatay pa sa panlabas na anyo o sa karangyaan ng isang tao, estado ng buhay, kung dapat bang igalang nila o hindi ang kanilang kapwa, kung dapat ba nilang intindihin ito o palampasin na lamang, hayaan o pigilan. Mayaman ka man o mahirap, dapat pantay din ang iyong pagtrato sa iyong kapwa. Pero pare-pareho nating alam na sa mundong ito, unfair talaga kung minsan ang buhay ng mayaman at buhay ng mahirap. Yung tipong kapag mayaman ka, uunahin ka, uunawain ka, at kapag nagkamali ka, hihinga ka muna ng paliwanag bago ka parusahan. Kapag tanyag ka at mayroong kaguluhan, ikaw ang isa sa kauna-unahang isasalba. Kabaliktaran naman kapag mahirap ka, kapag dukha ka, kapag madungis ka at wala ka namang pag-aari. Pag nagkakagulo, kadalasan ikaw ang sinisisi, ikaw ang hindi makaintindi, ikaw ang hindi mag-adjust. Pag mayroong iskandalo, kadalasan kailangan mong iligtas ang iyong sarili. Papabayaan ka ng mga tao sa paligid mo, kahit mismo yung mga taong akala mo ay kaibigan mo. Marahil, isa ito sa napakaraming dahilan kung bakit napakaraming Pilipino ang nais na yumaman. Hindi ito dahil takot na masapawan, pero pagod nang maapak-apakan. Ay nako naman pare, baka nakakalimot ka. Napakayaman mo na ngayon. Subalit hanggang ngayon, ang hilig mo pa rin isuot ang mga klase ng damit na yan. Ibang-iba ka talaga. Akala mo ba hanggang ngayon magsasaka ka pa rin? Huy, gumising ka. Bati kay Conrado ng kanyang mga kaibigan. Hindi naman sa ganon pare, hindi naman sa ganon. Nagkataon lamang talagang dito ako komportable. Dito ako masaya. Hindi nyo ako katulad na kapag lumalabas ng bahay ay napakaraming katulong, napakadaming gwardya. Hindi ko kailangan ng ganong kadami. Kaya ko ang sarili ko. Isipin nyo nga, nakakapunta ako sa bukid, nakakapunta ako sa hasyenda, nakakapunta ako sa bayan ng walang sumusunod sa akin at walang manghuhold up sigurado. Idagdag mo pa ang napakainit na panahon. Hindi ko kailangan magsuot ng ganyan palagi. Hindi ako diyang komportable, nangangati ako dyan eh. Biro naman ni Conrado. Itong si Conrado ay anak ng isang hasyendero. Lumaki siya sa isang napakalaking mansyon sa kanilang bukid at pinalaki siya ng kanyang mga magulang nang hindi naman sobrang magarbo sa pananamit at ang mga pangailangan dapat pagpaguran. Lumaki silang simple lamang ang buhay. Yan ang turo ng kanyang mga magulang. Sa pagdaan pa nga ng mga taon, alam mo ba, ang pera niya sa bangko ay umaabot na ng ilang milyon. At ang kanyang mga negosyo, 5 branch lang naman ng bangko, 5 pawn shop at ang asawa niya ang namamahala dito. Nagkalat ito sa mga naglalakihang mall sa probinsya nila. At lahat ng namamahala sa mga bangko ay tauhan niya na pinagkakatiwalaan niya ng lubos. Bukod sa pagiging mayaman at gwapo, itong si Conrado ay sadyang napakabuti ng puso. Ang karamihan ng kanyang mga tauhan sa negosyo at trabaho ay mga scholar niya noon, nakapagtapos ng pag-aaral sa kanyang tulong. Siyempre, kapag kinakitaan niya ng talento at husay sa trabaho, agad niyang binibigyan ng posisyon sa kanyang mga negosyo. Samantalang meron naman siyang 2 anak. Nasa Maynila ang mga ito at nandoon, minamanage ang iba niyang mga pag-aari. Pare, parang sobrang tahimik mo naman dyan. Abay, nais ko lamang malaman sa iyo, Conrado, sa dami ng mga pag-aari mo, sigurado ka ba na lahat yun ay namamanage ng iyong asawa? Baka may nakakaligtaan siya. Sigurado ka bang malaki ang tiwala mo sa mga tauhan mo? Baka mamaya, niloloko ka lang ng mga yan. Sinasabi ko sa iyo, madaling mag-fire pero ang malugi ang negosyo, masaklap yan. Ano ka ba naman, Simeon? Tiwala ako sa mga tauhan ko. Ang mga ito ay halos pinag-aral ko ng ilang taon. Nakita ko ang kanilang talento at nakuha ko ang kanilang tiwala. Alam nila na mabuti akong tao.
Alam nilang mabuti akong taong may tiwala sa kanila kaya alam kong hindi nila sisirain iyon. Pero may punto ka naman. Huwag kang mag-alala, hindi ako ganun kapabaya. Ano ka ba naman? Sa tagal ng panahong ito? Ngayon mo pa ako tinanong ng mga bagay na yan? Yan ang sagot ni Conrado kay Simeon na kanyang kaibigan. Hanggang sa ngayon ay sariwa pa rin sa isipan ni Conrado ang mga kwentong ibinahagi sa kanya ng kanyang namayapang ama. Palagi kasing ikinukwento ng ama nitong si Conrado ang buhay niya nung kabataan niya na noon nga daw, edad 10 taong gulang pa lamang ay palagi na daw itong kasakasama ng kanyang lolo sa isang malawak na niyugan dahil noon ang kanilang pamilya ay tau-tauhan lamang ng isang mayamang politiko noon. At dahil nga kinakitaan siya ng sipag, pinag-aral ito at hindi nagtagal, naging isang abogado. Nang maging abogado nga, itong ama ni Conrado noon, pinag-aralan din niya kung paano magnegosyo at hindi nga nagtagal, yumabong ang kanilang mga pag-aari at ngayon, isa na sa pinakamayaman sa kanilang lugar. Ito ay nagpapakita na ang lahat ng yaman sa buhay nitong si Conrado ay nagmula sa sipag, tiyaga at tiwala ng ibang tao. Idagdag mo pa ang walang humpay na pag-ibig at pagmamahal ng pamilya at ng Panginoon sa kanila. Kaya nga naman hindi nakapagtataka na itong si Conrado ay inspired sa kanyang sariling ama. Itong si Mr. Conrado ay hindi naman solong anak. Meron siyang nakababatang kapatid, isang negosyante na rin, subalit sa ibang bansa naman. Wala ka talagang pinagbago, Conrado. Palabiro ka talaga. Pero, seryosong usapan pare. Lahat kami dito, mga kaibigan mo. Humahanga kami sa iyo at ginagawa ka naming inspirasyon sa buhay namin sa bukid. Paano ba naman? Sa kabila ng lahat ng tagumpay mo sa buhay mo, aba, heto ka sa harapan namin. Nakatsinelas, may putik ang paa. Ha? Naka-t-shirt ka pa. Nakikipag-inuman sa amin sa gitna ng malalim na gabi. Sa ilalim ng napakagandang punong mangga, pinalilibutan ng mga alitap-tap. Ha? Sa amin, bilang may-ari ng mga niyugan dito, nais kong malaman mo na masaya kaming maging kaibigan mo. Ako baga na may makakalimot pa sa iyo. Sa inyo, samantalang malaking parte kayo ng buhay ko. Aba, mahigit kalahati ng buhay ko nakasama ko kayo. Imposible akong basta lumimot sa inyo. Simeon, pare, lahat kayo. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo? Kaibigan ko kayo. Hindi nga lang kayo basta kaibigan eh. Pamilya tayo, hindi ba? Huwag na huwag niyong kakalimutan yan. Itong si Mr. Conrado, kapag nagkakaroon siya ng panahon, palagi niyang binibisita ang kanyang mga ari-arian, ang kanyang mga niyugan, lalong-lalo na ang kanyang mga matalik na kaibigan, kahit lakad lang siya o kaya na may nakasakay sa kanyang lumang motor. Lahat ng kanyang madaanan, lahat binabati niya. Madalas pang kakwentuhan ang kanyang mga kababata. Madalas pa nga daw siyang biruin ng mga ito na dapat tumakbo na bilang isang politiko. Sigurado daw nila na ito ay mananalo. Pero sadyang walang hilig sa politika itong si Conrado. Tulad ng sinabi ko nga kanina, si Conrado, bukod sa magaling sa negosyo, ay mabuting tao din. Mabuti ang kanyang puso. Marami na siyang natulungan sa pag-aaral. Napagtapos sa kolehiyo, iba't iba ang kurso. Pero tulad ng alam niyong lahat, hindi lahat ng iyon mabuting tao din. Karamihan sa mga iyon, abusado. At syempre kapag abusado, alam nitong si Conrado, pinaparusahan niya at binibigyan ng leksyon. Ito kasing si Conrado ay mayroong katangian. Madali lamang para sa kanyang makita at mapansin kung ginagamit lamang siya o niloloko ng mga taong tinutulungan niya. Pagkatapos ng ilang mga warning at gumawa pa rin ng problema sa kanyang negosyo, agad niyang pinapaalis sa negosyo. Fire na agad ang mga ito at kung minsan, inaalis pa sa kanyang lupain. Minsan kasi, ang mga scholar niya ay patira pa niya sa kanyang mga pag-aari. Oo, tama kayo. Ang iba sa kanila ay sadyang napakawalang hiya, walang utang na loob. Pero sabi nga nila, nasa huli din ang pagsisisi. Sir, please naman po. Patawad po, sir. Bigyan niyo naman po ako ng third chance. Sir, patawarin niyo po ako sa kasalanan ko. Hindi ko naman po kasi alam na bawal po pala yun. Sir, marami po kasi akong anak.
Kapos na kapos po kami, sir. Ruben, hindi ako ignorante. Anong sinasabi mong hindi mo alam? Kahit yung mga batang hindi nag-aaral sa eskwelahan, alam nila na mali ang manloko ng kapwa nila. Masama yun. Hindi mo man lang inisip ang mga anak mong tinutulungan ko rin? Libre ang lahat ng mga yun. Gamit, uniform, baon sa araw-araw, tuition fee. Hindi mo naisip ang mga bagay na binibigay ko sa pamilya mo bago mo gawin ang kalokohang ito? Baka nakakalimutan mo. Isa sa mga anak mo patapusan ng high school dahil sa akin. Kinalimutan mo ang lahat ng tulong ko sa'yo? Akala ko ba magkaibigan tayo? Ha? Lahat ng tulong pwede kong ibigay sa'yo para mas maging magaan ang buhay mo, ng mga anak mo. Pero anong ginawa mo? Nagsinungaling ka. Niloko mo ko. Napakalaking halaga ang nakuha niyo sa negosyo ko. Paano mo ginawa to sa akin, ha, Ruben? Paano niyo ginawa to sa akin? Ruben, baka nakakalimutan mo. Napakarami pang tao na gustong makuha ang posisyong sinasabi mo, ang posisyong nasa iyo ng matagal na panahon. Pero sinayang mo lamang ang tiwala ko sa iyo. Hindi mo to deserve. Hindi ko to deserve. Itigil na natin tong kalokohan na to, Ruben. Umalis na kayo sa lugar na to. Umalis na kayo, please. Utang na loob naman. Bagamat nakakatagpo pa rin siya ng mga taong lolokohin lamang siya, itong si Conrado, kahit nakailan, hindi tumigil sa paniniwala sa kapwa-tao niya. Naniniwala pa rin siya na makakahanap siya ng isang taong deserve ang kanyang tulong. Hanggang isang araw, may pumukaw ng atensyon ni Mr. Conrado. Ito ay napakaraming complaints, mga report tungkol sa isang branch ng kanyang negosyo, isa sa kanyang mga bangko. Aba, ang sabi sa complaint, bawal daw na mag-deposit ng pera ang mga taong mahihirap, yung mga tipong maliit lamang ang halaga ng ipinapasok sa bangko. Anong kalokohan ito? Dumating pa nga ang complaints na parang meron daw siyang staff na panay ang reklamo. Ang haba-haba na daw ng pila, ang dami-dami na nga daw ng trabaho, yung mga negosyante at mayaman nasa dulo. Agad niyang hiningi ang tulong ng kanyang asawa at kinuha ang impormasyon ng trabahador na ito. Sinong manager ang gumagawa ng ganitong kalokohan sa kanyang negosyo? Hindi nga nagtagal, nalaman niya kung sino ito. Napag-alaman nga ni Conrado na ang dalagang manager pa lang iyon ay anak ng isa sa mga tagapaglukad niya ng niyog doon sa may parteng Bataan. Maganda na ang buhay ng babaeng ito, palibhasa ay nakapagtapos ng pag-aaral at naging manager pa sa kanyang bangko. Siyempre, bilang isang mabuting tao, hindi siya para manghusga agad ng kanyang kapwa. Pinag-aralan niya muna ang sitwasyon at inalam niya ang buong katotohanan sa buhay ng manager na ito. Isang araw nga, siya mismo ang nakakausap ng isa sa mga taong nabiktima ng manager na yun. Base nga sa mahabang istorya ng babaeng nag-complain, kasama daw niya ang kanyang ina. Araw ng Martes noon upang magdeposito ng pera pagkatapos nilang mamalengke para sa negosyo. Pero nung nakapila na nga sila, bigla silang pinaalis ng gwardya. Utos daw iyon ng manager. Paano ba naman? Nakasuot lamang daw ng tsinelas ang mag-inang ito. Nakapantalon lamang at mukhang nakapambahay pa ang damit. At mukhang walang kasuklay-suklay daw. Siyempre, may bitbit silang mga isda kaya medyo amoy isda talaga sila. Nais daw sana nilang magdeposito sa bangko para sa tuition fee ng kanyang mga kapatid pero hindi na ito natuloy. Bumalik na lamang daw sila sa bangkong iyon para magdeposito kapag nakapanligo na sila o nakapag-ayos na ng kanilang damit. Magsapatos man lamang daw naman kasi nakakahiya sa ibang mga customers. Nanlisik ang mga mata ni Conrado sa galit. Kaya naman, kailangan niyang gumawa ng aksyon, bigyan ng leksyon ang babaeng manager na yun. Ito kasing si Conrado ay hindi parang politiko, natutulong sa maraming tao at ipapakalat ang kanyang mukha sa buong lugar at sabihing, ako ang tumulong sa iyo, ako ang tumulong sa mga taong ito. Hindi. Itong si Conrado, kadalasan tumutulong siya sa napakaraming tao pero mismo ang mga taong tinulungan niya, hindi man lamang nakikita ang kanyang tunay na mukha. Bihirang-bihira. Isang araw, nagpatawag ng isang malakihang meeting ang assistant ni Conrado na si Rose.
Dapat daw, lahat ng empleyado ng mga bangko, maging mga manager ng negosyo nitong si Conrado ay dumating sa meeting na iyon. Matapos pa nga ang ilang sandali, nagsalita na itong si Miriam, ang manager sa bangkong ikino-complain nga ng napakaraming customers. Excuse me, para lang malaman ninyo, wala akong nakikitang mali sa paraan ng aking pamamalakad sa branch na iyon. Wala akong nakikitang mali doon. Mayamang tao ang halos lahat ng kliyente ko sa branch na iyon. Hindi ito kagaya ng mga branch sa ibang probinsya o ibang barangay. Isa pa, ako ang manager doon. Ako ang masusunod doon, hindi ba? Diba? Anong mali sa ginagawa ko, Aber? Iharap mo sa akin ang mga taong nagko-complain na yan. Ngayon din. Saad ni Miriam. I am very sorry to say pero nakarating na po kay boss ang lahat ng kamaliang ginawa ninyo sa inyong branch. Alam niya po ang lahat. Siya po ang nagpatawag ng meeting na ito. Kaya kung ako po sa inyo, ihanda niyo na po ang inyong sarili at ang kaparusahan niyo ay ilalagak na po sa inyo. Napaka-subjective na mga issues ninyo. Maaaring para sa inyo mali ang ginagawa ko. Pero sa mata ni boss, sigurado ako mauunawaan niya ako kasi businessman siya. Ako, kahit pa paano, alam ko kung paano magpalakad ng negosyo. Meron na akong online business kahit pa paano. At tama para sa akin ang ginagawa ko. Hindi naman siguro siya bobo para hindi ako maintindihan, di ba? Hindi katulad ninyong lahat dito. At dahil nga confidential para sa kumpanyang iyon ang lahat ng complaints at report mula sa mga customers, hindi nila iyon pwedeng ipakita kahit kay Miriam na manager na. Kaya ang iniisip niya, baka naman sadyang inggit lamang sa kanya ang mga kapwa manager niya. Kaya gumagawa sila ng istorya kasi naiinggit nga daw sa kanya at sa kanyang paraan. Matapos pa nga ang mahabang deliberation, ang sabi nga ni Rose na assistant ni Conrado, "Okay, Miss Miriam, tapos na po ang ating meeting. Nakatala na po ang lahat ng inyong binitawang salita. Kami po ay nasunod lamang sa pinag-uutos ng ating boss, ng may-ari ng kumpanya. Muli, maraming salamat po sa inyong pagdalo at nawa po ay magsilbing aral ito sa inyong lahat. Maraming salamat." Aktong pagkatapos ng meeting na iyon, agad nag-report kay Conrado ang kanyang legal team. Hindi na nga siya nagsalita pa dahil sapat na raw ang kanyang mga narinig. Nakiramdam muna si Conrado. Agad niyang binisita ang pamilya ng manager na iyon, ni Miriam, doon sa bukid. Inalam ang kanilang buhay doon. Tao po. Tao po. Kati mo, magandang umaga po. Manong, long time no see po. Kamusta po kayo? Mukhang nananaba po kayo at napakarami niyo na pong kalabaw dito. Nakakatuwa naman po. At mukhang napansin ko na mukhang simentado na ang loob ng bahay ninyo. Nakakatuwa naman, mukhang nakakaangat-angat na po kayo Ano baga naman ho kayo, Mr. Conrado? Kung di dahil sa inyo, wala kaming ganito. Kung hindi dahil sa tulong po ninyo, hindi namin makukuha ang mga bagay na ito. Kati mo, maganda naman po ang lugar na ito pero sayang naman po kasi pinasemento nyo agad. Paano kapag pinalipat ko po kayo ng pwesto? Ano ka mo iyon, Mr. Conrado? Ulitin nyo nga ho? Nais niyo po ba kaming paalisin sa lugar na ito, Mr. Conrado? Hindi naman po sa ganun, Kati mo. Ba't ko naman po gagawin yun? Ang sa akin lamang naman Kati mo, wala po ko sinasabing sa inyo na ang lupaing ito. Bakit nyo naman po pinasemento agad ang bahay ninyo? Sayang naman po ang naggastos ninyo. Hindi ba't sinabi ko na sa inyo noong nakaraang taon pa na bala kong magpasukat ng lupain? Diba? Pangalawa, sa itsura nyong iyan ay mukhang hindi nyo na kailangan magsaka pa ng lupa o magbiyog. Hindi na kailangan magganon. Matanda na ho kayo, Kati mo. Magpahinga na po kayo. Alagaan nyo na lang po ang inyong mga apo kung mayroon. Hindi na po bagay sa inyo magsaka ng lupa. Mr. Conrado, pasensya na pero hindi naman ako nagpagawa ng bahay na ito kundi ang aking anak na si Miriam. Pinagawa niya ito dahil medyo mayaman o maginhawa ang buhay ng kanyang napangasawa noon. At kaya naman medyo nakaluwag-luwag kami kaya ito, iba-iba na ang buhay ngayon, mas komportable na kumbaga. Ganun po ba, Kati mo? Kung ganun po, sana nag-report po kayo sa opisina para po alam namin na nangyayari sa buhay po ninyo. Kasi sa ngayon po, dala-dalawa po sa mga anak ninyo ang scholar namin. Dapat, pinag-aaral na siya ng inyong anak na si Miriam, hindi ba? Kapatid niya iyon. At tulad nga po ng sinabi ninyo, maganda na ang buhay niya.
Hindi ba't sabi niyo po, mayaman naman yung napangasawa ni Miriam, hindi ba? Pero bakit ang balita ko po ay simpleng empleyado lamang ang napangasawa niya? At sa tingin ko, hindi basta-basta makakaipon niyo ng pera para magpagawa ng ganito kalaking bahay. Sa tingin ko po, 100,000 ang halaga ng bahay ninyo. Tama po ba ako, Kati mo? Ang totoo po niyan, Mr. Conrado, ay halos 200,000 piso ang halaga ng bahay na ito. Saka, sir, baka naman po pwedeng pagtapusin niyo muna ang 2 kong anak pa. 4 years na lang naman, kaunti na lamang naman yun. Pasensya na po, Kati mo, iginagalang ko po kayo dahil nakakatanda po kayo sa akin. Pero marami po kong kailangang tulungan. Mas karapat dapat, mas nangangailangan. Sa puntong ito, alam kong kayang-kayang tulungan ng anak ninyong si Miriam ang kanyang mga kapatid nang hindi ko kailangang suportahan. Pasensya na po. O nga po pala, Kati mo, bago ko po lubusang makalimutan ay may nais nga po pala akong sabihin sa inyo. Ang anak niyo pong si Miriam may ginagawang mali sa kumpanya ko, sa negosyo ko. Kaya po ako pumarito para balaan kayo, para malaman ninyo ang katotohanan. Patawarin niyo po ako, Kati mo, pero binibigyan ko na lamang po kayo ng 2 hanggang 3 linggo para makalipat ng tahanan. Ilipat niyo po ang lahat ng kagamitan ninyo sa ibang lugar. Huwag po sa lupain ko, huwag po sa bukiring ko. Hindi na po kayo pwede magtrabaho sa akin. Unang-unang matanda na po kayo. Pangalawa, dapat sinusuportahan po kayo ng inyong anak. Total mayaman naman po siya, hindi ba? Pasensya na po, Kati mo, pero mag-iingat po kayo. Mauna na po ako. Matapos magpaalam ni Conrado sa ama ni Miriam ay pina-audit niyang muli ang branch na hawak ni Miriam at doon napag-alaman niya na ilang 100,000 piso na pala ang nawawalang pera sa branch na iyon. May mga pagkakataon palang ginagamit ni Miriam sa personal na pangangailangan niya ang pera ng bangko. Ibinabalik naman daw niya, pero sa puntong ito, hindi naman siya handa. Wala siyang kaalam-alam na malaki na pala ang problemang kanyang haharapin. Isang araw nga, mainit na naman ang ulo ni Miriam noon dahil nagdadalang tao daw siya. Yan ang kanyang dahilan at isang lalaki na sobrang madungis daw na mahaba ang buhok at kay dumi pa ng damit ang pilit na pumapasok sa bangko. Ano bang klaseng mga gwardya kayo? Gawin nyo nga ang mga trabaho ninyo? Mga ignorante ba kayo, ha? Ayan o, may nakapasok na rito. Hindi nyo ba siya napansin? Medyo mabaho na nga siya, amoy pawis pa. Kay dumi pa ng kanyang damit, magaling pa palabasin nyo na siya. Huwag nyo hintayin ako pa ang gumawa. Kasi kung ako pa nga gawa niyan, you're all fired. Sigaw ni Miriam. Pero, sir, wala naman po akong ginagawang masama. Bitawan niyo po ako. Bitawan niyo po ako, ma'am. Sir, tulungan niyo po ako. Wala naman po akong masamang balak gawin. Nais ko lamang po magdeposito ng pera sa aking bank account. Ano ho bang problema? Hindi nga namin alam kung may pera ka eh. Ha? Saan ka naman kukuha ng pera? Ipambili nga ng damit, wala ka. Sir, ma'am, wag naman po kayong ganyan. Nais ko lang po magdeposito ng pera. Nagbenta po ko ng aking lupain. Tingnan niyo po ang bag ko. Heto po ang 2,000,000 piso. Ma'am, sir, nagmamadali din po ako. Baka naman po pwede. Ano? Kumilos kayo, mga gwardya kayo, nakakaya sa ibang customers. Bilis! Sigaw muli ni Miriam. At bago pa nga muling makalapit ang mga gwardya sa matandang ito, inalis ni Conrado ang kanyang napakahabang wig at nagulat si Miriam. Tila ba kilala niya ang mukha ng kanyang kaharap. Teka lang. Sir, is that you? Sir Conrado, how are you? Saan po kayo galing? Ano po ito? Ano po ba naman kayo, sir? Bakit naman po kayo naka-wig? Hindi ko na po kayo makilala, sir. Teka lamang po, umupo mo muna kayo. Kailangan niyo po ba ng snacks? Masakit po ba ang paa niyo? Ipapakuha ko po ang inyong kape. Wait lamang po. Para bang biglang bait si Miriam nang makilala ang mukha ng kanyang boss at agad namang tinawagan ni Conrado ang kanyang team na nasa loob lamang ng isang malaking van. Hinihintay lamang ang kanyang tawag. All this time, tama pala ako. Tama pala ang lahat ng complaints at reports tungkol sa'yo. Napakawalang galang mo, Miriam. Kesyo matanda o bata, mahirap o mayaman, dapat mong igalang ang lahat ng customers mo. Customers ng bangkong ito.
ng negosyo ko. Wala ka bang utang na loob? Wala kang karespe-respeto? Nakalimutan mo na ba? Pinag-aral kita ng libre. Mula high school hanggang college, kahit na anong kursong gusto mo. Pero imbis na ibalik mo sa kapwa mo ang lahat ng tulong na ibinigay ko sa iyo, iba ang ginagawa mo. Pinapahiya mo sila, pinandidirihan mo sila, itinataboy mo sila. At ang epekto nito ay hindi lamang sa iyo. Hindi lang sa kapwa mo, pero pati sa negosyo ko. Malulugi ang branch na ito nang dahil sa iyo. Pero sir, please, let me explain. Let me explain, sir. No. No, Miriam, because you're fired. Biglang dumating ang bagong team na magtatrabaho nga sa branch na iyon. Ito turn over na raw ito sa panibagong manager. Ang tanging sinabi na nga lamang nitong si Conrado bago siya umalis ay ihanda nitong si Miriam ang lahat ng kanyang kakayahan at ang kanyang isipan dahil maghaharap silang muli sa korte. Lumuluhang lumabas ng bangko si Miriam at gulat na gulat sa nangyari. Hanggang sa ngayon, hindi siya makapaniwala na lahat ng meron siya ngayon ay mukhang unti-unti na nga mawawala. Una na nga dito ay ang tiwala ng tao sa kanya. Ilang araw pa nga ang lumipas, nakulong na nga itong si Miriam. Napag-alaman na hindi pala siya buntis. Ang kanyang asawa, iniwan na nga siya dahil sa lubos na kahihiyan na kanyang bitbit. Ang dalawang kapatid ni Miriam, pinagtapos naman ni Conrado ng high school kahit papaano. Pagkatapos noon, pinaalis na nga niya ng kanyang lupain ng mag-anak. Pero alam mo ba, hindi pa rin nakakaawa ang mag-anak na ito kahit na pinaalis na dahil binayaran pa nga ni Conrado ang bahay nila. At para kahit papaano, meron silang budget na mga gamit sa panibagong lilipatang bahay, panibagong lupain. Naging aral na nga at leksyon sa lahat ng scholar at trabahador nitong si Conrado ang nangyaring insidente kay Miriam at sa branch ng bangko ngayon. Tulad nga ng sabi nila, magsisikap daw silang mabuti upang maabot ang kanilang mga pangarap para tumulong sa pamilya at sa sarili. At syempre habang ginagawa iyon, hindi kakalimutan ang lahat ng tulong na ibinigay ni Conrado sa kanila at gagawa ng paraan upang ibahagi ito sa iba. At dito na nga po nagtatapos ang ating istorya ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat at nawa po ay pagpalain kayong lahat ng Panginoong may kapal. Maraming salamat po.